Nakikipagtulungan na ang Kamara sa Independent Commission for Infrastructure ukol sa issue ng flood control projects. Samantala, kinumpirma ng MMDA na may nakala nitong mahigit sa 2.5 billion pesos para sa flood control sa susunod na taon. Si Mel Mora sa report. Inalis man ang pondo ng DPWH para sa flood control projects sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Kinumpirma naman ng MMDA na may hiwalay silang alokasyon para rito na maaaring magamit sa Metro Manila. Sa pagpapatuloy ng budget plenary deliberations ng Kamara, ibinahagi ng MMDA na sa 5.8 billion pesos na panukalang pondo nila para sa susunod na taon, higit 2.5 billion pesos dito ay nakalaan para sa flood control projects. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair Monique Lagdameo na siyang budget sponsor ng ahensya, gagamitin ito para sa pagsaayos at maintenance ng pumping stations at drainage system sa iba't ibang panig ng rehiyon. To name a few, it's actually in our General Appropriations Bill. It's improvement of drainage system along barangays in different cities in Metro Manila, along Barangay 90 and vicinity in Tondo. Meron din po tayong drainage improvement along Felix Huerta Street and vicinity in Santa Cruz. Merong improvement of Estero de Santibanez in District 6 Manila. Meron din po tayong similar projects in other cities and municipalities. Ngayong sunod-sunod ang kalamidad sa NCR, binusisi rin ng ilang kongresista ang mga hakbang ng MMDA para maisaayos ang mga waterways sa rehiyon. How can the MMDA credibly claim that the waterways have been declogged and desilted 100%? Samantalang alam po natin, kaya nga po, kahit konting ulan na lang ay alam naman natin yan, tumataas na ang tubig. One major factor there is that the waterways are clogged and still heavily silted. Mr. Speaker, number one, it was a target. It was a target of 100%. Secondly, sa araw-araw po, syempre po yung basura po, bumabalik po yan dyan sa ating waterways, which is why it is a continuous cleanup ang ginagawa po and monitoring. Sa ngayon, nakikipagtulungan na rin ang liderato ng Kamara sa Independent Commission for Infrastructure sa kanilang investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Formal nang ibinigay ni House Speaker Faustino Boje D. III sa mga opisyal ng ICI ang mga dokumento at ebidensyang nakalap ng House Infrastructure Committee ukol sa issue. Una nang kinumpirma ni Infracom Co-Chair Terry Ridon na suspendido na ang kanilang sariling pagdinig hinggil sa flood control projects para bigyang daan ang full and impartial proceedings ng ICI. Git naman ni House Committee on Public Order and Safety Chair Rolando Valeriano, dapat ay matiyak na mapanagot ang mga dawit sa issue. Mel Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.